Magandang araw. Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Sa Heroes Park o kilala din sa tawag na Bonifacio Shrine, makikita natin ang monumento ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio na hawak ang kanyang tabak. Bilang pinuno, nanguna siya sa napakaraming labanan. May pagkakataong sila ay nagwagi at minsan naman ay natalo. Ngunit ano nga ba ang mas malalim na kasaysayan ng Katipunan? Sa araw na ito, malalaman ninyo ang iba't ibang pag-aalsa o labanan na ginawa ng mga Katipunero makamit lamang ang inaasam na kalayaan. Alam kong nasasabi ka na sa bago nating aralin. Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang. Ano ang tawag natin sa mga rumorondang alagad ng batas noong panahon ng mga Espanyol para hulihin ang mga pinaghihinalaang kriminal? Sila ba ay Gobernador Silio o Guardia Civil? Kung ang napili mong sagot ay Guardia Civil, tama ka. Ang mga Guardia Civil ang nagsisilbing pulis sa panahong iyon. Ikalawang bilang. Sino ang katipon na nagsiwalat ng lihim ng Katipunan? Siya ba ay si Apolonio de la Cruz o Teodoro Patino? Kung ang sagot mo ay si Teodoro Patino, tama ka. Dahil sa kanilang pagtatalo ni Apolonio de la Cruz, na ikwento niya sa kanyang kapatid na si Honoria ang lihim ng Katipunan. Ikatlong bilang. Sino ang kura paroko noon ng Tondo na pinagsabihan ni Teodoro Patino tungkol sa liham ng Katipunan? Siya ba ay si Padre Mariano Gil o Padre Mariano Gomez? Kung ang napili mo ay si Padre Mariano Gil, tama ka. Kasama ng mga Guardia Civil, pinuntahan nila ang Diario de Manila upang humanap ng ebidensya at hulihin ang mga Katipunero. Ika-4 na bilang. Ano ang tawag sa seremonya kung saan ginagamit ng mga Katipunero ang kanilang dugo para isulat ang kanilang lagda bilang miyembro ng kilusan? Ito ba ay sanduguan o pagpirma? Kung ang sagot mo ay sanduguan, tama ka. Ito ang sinaunang paraan ng pagpapakita ng kapatiran o pagkakaisa sa iisang layunin na ginagawa din ng ating mga ninuno. Ika-5 bilang. Ano ang naging resulta sa pagkakabunyag ng lihim ng Katipunan? Natakot ang mga Katipunero o nagtago muna upang hindi mahuli? Kung ang napili mong sagot ay nagtago muna upang hindi mahuli, tama ka. Isa sa mga nagpakalayo-layo ay si Andres Bonifacio, ngunit hindi ibig sabihin nito ay tumigil sila sa paglaban. Alam mo bang sila ay nagpalakas pa ng puwersa at mas maraming tao ang nahikayat na sumali sa Katipunan. Bilang isang mahusay na leader, si Andres Bonifacio ay nakatanggap ng nag-uumapaw na suporta mula sa maraming Pilipino. Kaya nga, kanyang winika, Kalayaan o kaalipinan, kabuhayan o kamatayan, mga kapatid, ating kalabanin ang mga kanyon at mga baril upang kamtin ang sarili nating kalayaan. tara at magbalitaan tayo. Ang bawat malayang bansa ay may matatag na pamahalaan at pinuno. Kinakailangang may paninindigan, pagmamalasakit at tapat sa panunungkulan ang isang lider. Ang lihim ng Katipunan ay nabunyag matapos ang 4 na taon dahil sa alitan nina Teodoro Patino at Apolonio de la Cruz. Marami ang nagtago, ngunit sa pagtatagong ito, sila ay naghanda. Ang damdamin nila ay nag-alab
At higit sa lahat, pinaghandaan nila ang isang madugong himagsikan. Handa ka na bang malaman ang kagitingan ng mga Katipunero? Tara at makinig ka sa aking kwento. Ang Katipunan ay isang lihim na samahan. Hindi nito tinitignan kung ikaw ay isang lalaki o babae. Upang maitago sa mga Espanyol ang lihim na kilusan, may mga miyembro silang kababaihan na may mahalagang gampanin. Si Gregoria de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio at ang lakambini ng Katipunan, kasama pa ang ibang kababaihan ay nagtatago ng mga lihim na dokumento ng kilusan. Tuwing may mga pagpupulong, sila ang nagsisilbing balat kayo upang hindi paghinalaan ang mga lalaking miyembro ng Katipunan sa ginagawa nilang mga plano. Sila ay nagkakantahan at nagsasayawan upang hindi mahalata ng mga gwardiya sibil ang totoong nangyayari sa loob ng bahay. Ano ang masasabi ninyo dito mga bata? Matalinong paraan, hindi ba? Hindi kasi pinaghihinalaan ang mga kababaihan noon. Ang nasa isip ng mga Espanyol ay tanging mga lalaki lamang ang nakikipaglaban. Pero teka, huwag nilang mamaliitin ang mga kakayahan ng mga kababaihan. Kung ano ang kaya ng mga lalaki, tiyak na kaya din ng mga babae. Ngunit, dahil sa pagtatalo ng dalawang katipon, nabunyag ang lihim ng Katipunan. Naalala pa ba ninyo si Teodoro Patino? Tama ka! Siya ang nagbunyag ng lihim ng Katipunan sa pagsasabi nito kay Padre Mariano Gil. Tara't balikan natin ang nangyari sa ating kasaysayan. Galit na galit ang mga Espanyol nang nalaman nila ang tungkol sa lihim na kilusan. Agad na inutos ni Gobernador General Ramon Blanco na hanapin ang mga miyembro ng Katipunan. Imbis na matakot ang mga Katipunero, lalo pang lumakas ang kanilang loob na labanan ang mga mananakop. Dahil nabunyag na ang kanilang sikreto, agad na nagtawag ng pulong si Andres Bonifacio sa Balintawak, Caloocan. Kasama niya si Emilio Cinto, ang utak ng Katipunan, si Procopio Bonifacio, ang kapatid ni Andres Bonifacio, at marami pang iba. Sila ay pinatuloy ni Melchor Aquino sa kanyang kamalig. Kanyang pinakain ang mga Katipunero at ginamot ang mga sugatan. Siya ay kinilala bilang Tandang Sora, ang ina ng Katipunan. Nagkasundo ang mga naroon na kailangan na nilang simulan ang paghimagsik. Wala nang takot, wala nang pangamba. Ang nasa puso't isip nila ay ituloy ang laban, ang paglaban gamit ang dahas at armas. Talagang ang matapang na tao ay hindi tumatakbo sa anumang labanan. Iyan ang dugong Pilipino. Nakakatuwa, di ba? Alam nyo bang may matanda tayong bayani sa ating kasaysayan? At hindi lang siya basta matanda, isa din siyang babae. Si Melchora Aquino ay isang lola, ngunit hindi naging hadlang ang kanyang edad para ipakita ang kanyang kabayanihan. Talagang kapag tulong-tulong, marami tayong magagawa basta't may pagkakaisa. Tara at bumalik tayo sa aking kwento. Nagkita-kita ang mga Katipunero sa Pugadlawi noong ika-23 ng Agosto 1896. Inilabas nila ang kanilang mga sedula at sabay-sabay nilang pinunit. Sinigaw nila ang "Mabuhay ang Kalayaan! Mabuhay! Mabuhay ang Kalayaan! Mabuhay! 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 Mabuhay!" Ito ang unang sigaw ng himagsikan. Ito ang nagpaalab sa kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino. Handa na nilang ibuwis ang kanilang buhay sa labanan. Makamit lang ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Sunod-sunod ang mga labanang nangyari. Pinangunahan ito ng Maynila hanggang sa nakipaglaban na din ang mga karatig lalawigan gaya ng Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Laguna, at Nueva Ecija.
Punong-puno ng galit at nag-aalab na ang pagmamahal sa bayan ang ipinamalas ng mga Pilipino. Isang karangalan ang ibuwis ang buhay para sa pinakamamahal na inang bayan. Nakakaantig ng puso, di ba? Ganoon ang pagmamahal ng ating mga ninuno para sa kalayaan. Pinaghirapan nila ang labanan, ibinigay nila ang kanilang buhay. Dugo at pawis ang kanilang inilaan. Ang hirap sigurong mabuhay noong panahong yon, di ba? Mapapaisip ka talaga ng mabuti kung papaano nila kinaya ang ganoong sitwasyon. Gaya ng mga katipunero, kahit mahirap, kahit masakit, ginawa nila ang lahat para makamit natin ang kalayaan upang maramdaman ng mga susunod na henerasyon ang kapayapaan at kalayaan. Kanina ay nabanggit ko ang mga lalawigang lumaban sa mga Espanyol. Ito ay ang Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Laguna, Nueva Ecija at Maynila. Oh, huwag kang magugulat, tama ka nang narinig. Ang Maynila ay isang lalawigan noong panahon ng mga Espanyol. Ibang-iba ito noon dahil wala pang matataas na mga gusali. Alam mo ba na ang 8 sa lalawigang ito ay may simbolo sa ating watawat? Suriin mo ang sinag ng araw sa ating watawat. Mayroon itong 8 sinag. Ibig sabihin yan ang kumakatawan sa unang 8 lalawigan na lumaban sa mga Espanyol. Sana'y naunawaan mong mabuti ang ating aralin. Ngayon ay dumako tayo sa pagsagot ng isang pagsasanay. Kunin mo ang iyong lapis at sagutang papel. Bibigyan kita ng 5 segundo para piliin ang tamang sagot. Unang bilang, paano nabunyag ang lihim ng katipunan? Titik A, nadiskubre ng mga Gwardiya Sibil. Titik B, ikinuwento ng isang miyembro ng katipunan. Titik C, nahanap ang isang sekretong dokumento. Pangalawang bilang, ano ang ginawa ng mga katipunero matapos na mabunyag ang lihim na kilusan sa mga Espanyol? Titik A, nagtago at naghanda para sa himagsikan. Titik B, nagtago at humina ang loob para lumaban. Titik C, nakipagtulungan sa mga Espanyol at nangakong magbabago. Pangatlong bilang, sino ang gobernador general na nag-utos para hulihin ang lahat ng mga katipunero matapos na mabunyag ang lihim nito? Titik A, Rafael Izquierdo. Titik B, Carlos Maria de la Torre. Titik C, Ramon Blanco. Pang-apat na bilang, sino ang lakambini ng katipunan? Titik A, Melchora Aquino. Titik B, Gregoria de Jesus. Titik C, Marina Dizon. Panlimang bilang, ito ang pinunit ng mga katipunero na naging hudyat sa kanilang paghihimagsik. Titik A, sertipiko. Titik B, sedula. Titik C, selyo. Pang-anim na bilang, paano tinulungan ni Melchora Aquino ang mga katipunero? Titik A, ginamot ang mga sugatan at pinakain. Titik B, binigyan ng salapi. Titik C, nagpagawa ng matutuluyan. Pang-pitong bilang, ano ang sinisimbolo ng 8 sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas? Titik A, unang 8 bayaning Pilipino na lumaban sa mga Espanyol. Titik B,
unang 8 lalawigang lumaban sa mga Espanyol? O titik C, pareho ang letrang A at letrang B? Pang-8 bilang, saan naganap ang unang sigaw ng himagsikan? Titik A, San Jose del Monte, Bulacan. Titik B, Bangkusay, Maynila. Titik C, Balintawak, Caloocan. Pang-9 na bilang, sino ang tinuturing na utak ng Katipunan? Titik A, Procopio Bonifacio. Titik B, Pio Valenzuela. Titik C, Emilio Jacinto. Pang-10 bilang, ano ang ipinamalas ng mga Katipunero dahil buo na ang kanilang loob para isagawa ang himagsikan? Titik A, pagkamaunawain at kaisipang liberal. Titik B, katapangan at damdaming makabayan. Titik C, pagkakaisa at pananalig sa Diyos. Tingnan natin kung nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Unang bilang, tamang sagot, titik B. Pangalawang bilang, tamang sagot, titik A. Pangatlong bilang, tamang sagot, titik C. Pang-4 na bilang, tamang sagot, titik B. Pang-5 bilang, tamang sagot, titik B. Pang-6 na bilang, tamang sagot, titik A. Pang-7 bilang, tamang sagot, titik B. Pang-8 bilang, tamang sagot, titik C. Pang-9 na bilang, tamang sagot, titik C. Pang-10 bilang, tamang sagot, titik B. Ang naganap na sigaw sa Pugad Lawin o unang sigaw ng himagsikan ay inaalala sa kasaysayan dahil ito ang sukdulang pag-alab ng damdaming makabayan ng mga Pilipino upang labanan ang matagal na pang-aapi ng mga Espanyol. Sana'y magsilbi itong aral sa atin na huwag patagalin ang pagmamaliit at pang-aapi na ating nararanasan. Tandaan na tayo ay may mga karapatan bilang tao. Ang karapatan natin ay kinakailangang irespeto. Nangyayari lamang ang pang-aabuso kung tayo ay mananatiling tahimik. Walang imik, walang kibo. Ngunit, kung tayo ay matututong sabihin kung ano ang tama at wasto, hindi tayo magiging alipin. Hindi tayo magiging sunod-sunuran. Makakamit na natin ang inaasam na kalayaan. Utang na loob natin to sa ating mga magigiting na mga bayani, ang mga Katipunero. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan natin ang mga sumusunod na talasalitaan. Himagsikan, ito ang tawag sa labanan na gumagamit ng armas at dahas upang matalo ang kalaban. Sedula, ito ang maliit na papel kung saan nagpapatunay na ang isang tao ay kailangang sumunod sa anumang ipinag-uutos ng pamahalang Espanyol. Ito ay tanda ng pagkaalipin mula sa Espanya. Kamalig, ito ay bahagi ng bahay kung saan nakaimbak ang mga pagkain gaya ng bigas, prutas at gulay. Makikita din dito ang mga alagang hayop. Karati, kalapit na lugar. Revolusyon, ito ang pakikipaglaban upang makamit ang hinahangad na pagbabago. Nais kong malaman kung ano ang iyong natutuhan sa ating aralin. Kaya naman, gamit ang social media account ng inyong magulang, maaari mong gamitin ang hashtag Mundo ng AP at sagutin ang aking mapanubok na tanong. Kung ikaw ay nabuhay sa panahon ng mga Espanyol noon, paano mo ipapakita ang kabayanihan bilang isang bata? Paano ka makakatulong sa katipunan? Ang mga mapipili nating sagot ay ating i-feature sa susunod na episode.
Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan at paaralan. Sa susunod na aralin, malalaman natin ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng ating kasaysayan, ang pagkamatay ng ating bayaning si Andres Bonifacio. Hindi siya namatay sa labanan. Bagkus, namatay siya sa kamay ng kapwa Katipunero, sa kamay ng kapwa Pilipino.